Hindi lang pala ang administrasyon ni Bongbong Marcos ang nabigla doon sa mga naging pasabog ng mga kasamahan ni Sergeant Orly Cutesa, yung mga kasamahan ng sundalo, dahil sa bukod sa sila ay nag-deliver nga ng pera, mga mali-maletang pera sa mga politiko, lalo na kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos, nalaman din natin na pinondohan din pala nila Saldico ang mga taga-ICC gamit ang pera galing sa flood control. At ang nakakalula rito, binayaran daw o nagbigay daw di umano ng 2 milyong dolyar dito kay dating Senador Antonio Trillanes ng yun nga 2 milyong dolyar para gastusan yung mga taga-ICC. So simula sa pag-iimbestiga hanggang sa pagdala kay Pangulong Duterte, ginamit ang pera ng taong bayan. So ibig sabihin, ginisa tayo sa sarili nating mantika, kumbaga naging parte pa tayo o ginamit pa yung pera ng taong bayan para lang mabitbit si Pangulong Duterte doon sa dahig. Ngayon, biglang umalma itong si Trillanes sa naging paratang nitong mga sundalong kasama ni Sergeant Orly Cutesa, pati na rin sa abogado niya, at ito ang kanya naging statement tungkol dun sa aligasyon na siya ay nakipagkuntsabahan nga daw dito kay Saldico. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. At dahil nga dyan, meron kagad pumiyok. Alam mo na, ma'am. Pumiyok kagad. Ang daming ano dyan eh. Ito ang pumiyok. Number 1 na pumiyok. Sagot na si... Yan, Senador, dating Senador Sonny Trillanes. Sonny Trillanes. Narinig niya kasi na, teka, mukhang, bakit yung binabanggit yung pangalan ko dyan? Yan, oo. Oh, yan. Wala akong Kinumpirma ba niya? Ano yung sinasabi? Eto ang sabi niya, ha? Oh. I Ako vehemently ay mariin pinagdidiinan ko ang galing mo talaga mag-translate. Word for word. Deny tinatanggi ayon that I received na ako ay tumanggiap $2 million ng Ay, 2 grabe! milyong dolyar. or any amount. Trillanes tumanggap ng $2 million. Sabi niya. Nung nagsalita hindi tayo ang nagsabi. Yung nagsalita. Linawin lang natin ang nagsabi po yung abogado. Yan po yung lumabas doon sa press con na tumatanggap daw si Trillanes. Yun ang sinabi. Okay? Tingnan natin kung ano ang masasabi ni Trillanes tungkol dito. Pasok. From Saldico for the ICC O investigation. anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC Yeah. investigation. or Ayaw. any other purpose. Ayaw. O sa anumang kadahilanan. O This- sa anumang kaparaano. Yun nga. This is an attempt Ito ay isang pagtatangka to discredit the ongoing ICC proceedings Yo. against Duterte. Sinabi na Sinabi na, yan lang ang defense Wala lang, ano daw yung proceeding ng ICC. Pero kung iisipin mo ng maigi at malalim, putangin na, parang malabo yun. Bakit? Sa tingin mo yung ICC, sandali, titigil tayo Wag natin ituloy ito kasi may mga Marines sa Pilipinas na itinuturo yung corruption at tayo yung mga nakorrupt daw ang ICC, so itigil natin to Paano? Hindi, ako nagtatanong lang Paano madidistract? Sige nga, paano madidistract? Paano magkakaroon ng pagbabago doon sa issue na sa ICC sa pamamagitan nitong Anong pakialam niyan? Hindi, anong pakialam ng mga taga-ICC? Wala naman silang pakialam Gagawin nila yung siguradong plano nilang gawin kay Pangulong Duterte kahit may ganito pa. So, Tama nga naman, di ba? Ano naman ang kinalaman nitong mga ex-marine na nagsasabi nga na itong si Trillanes nakipagkuntsabahan di umano dito sa mga kila Saldico at inasistihan yung mga taga-ICC.
hindi naman sila parte ng prosecution, hindi naman sila parte ng defense, di ba? So hindi naman magiging hadlang o hindi naman siguro magiging ano ito na para itigil yung yung paglilitis kay Pangulong Duterte. Yung mga nag-arali nga, hindi naman nag-arali dun sa dahig, pero yung mga pumupunta nga dun para, alam nyo, magbigay ng suporta kay Pangulong Duterte, hindi nga nakaka-apekto yun sa ginagawang paglilitis ng ICC. Considering nandun sila mismo sa dahig mismo, nasa labas lang sila ng ICC facilities. What more itong nasa Pilipinas na yun nga, nagsisiwalat sila ng mga nalalaman nila tungkol nga sa mga kabalbalan nito ni Bongbong Marcos. So hindi naman makakaapekto 'yan sa nangyayaring paglilitis doon sa ICC. Siyempre, yan lang yung magiging palusot ni Trillanes para lang alam niyo yun, may ano niya yung sarili niya na ginagamit lang ito para matabunan o sabihin natin na magkaroon man ng konting alinlangan yung mga kababayan natin na tungkol dito sa paglilitis gawa nga ng nagkakaroon ng isa pang kwento maliban do sa flood control scam, yung perang nakulimbat nila doon ginamit din pala para alam niyo mabitbit si Pangulong Duterte. So hindi yan makakaapekto doon, pero may laking epekto yan dito sa atin dahil mas malalaman na ngayon ng mga kababayan natin na tayo ginigisa sa sarili nating mantika, whether tayo hindi pabor dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Yun yung mas masakit doon, na tayo sumusuporta kay Pangulong Duterte pero yung pera natin na galing sa buwis yun yung ginamit para mabitbit si Pangulong Duterte doon sa dahig. Kaya dito sa Pilipinas malaking issue yan, pero doon sa ICC hindi yan malaking issue. So, Trillanes, ang sagutin mo yung akusasyon nung attorney na meron daw kayong tinatanggap. Na pahinain ang kasalukuyang investigasyon ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. I Ako will be filing ay maghahain cyber libel cases ng kasong cyber libel against Levy Baligod, laban kay Levy Baligod, Mike Defensor, Mike Defensor, Jay Sonsa, Jay Sonsa, the 18 ex-soldiers, 18 dating sundalo, and all those who are maliciously circulating this blatant lie. at Ako, yun. sa iba pang nagpapakalat ng malisyosong ano yung blatant lie Kasinungalingan. Dapat ako ilagay nyo dyan. Hindi, alam mo sabi nito. Ito lang yung sagot niya. Ang sagot lang ni Trillanes doon sa akusasyon ay pampagulo daw sa ICC proceedings, which is sinabi nga natin anong kinaugnayan ng ICC at magugulo ba yun dahil dito sa 18 na Marines? Hindi. So, tablado yun. Pangalawang sagot ni Trillanes, kakasuhan ko kayo. Maganda siguro, Antonio Trillanes, bigay ka ng ng dahilan na, oy, hindi, imposible yan kasi ganito, di ba? Iyon ang hindi yung tatakutin mo na, kung sino man yung mag-share niyan, ididimanda ko, Ano to, takutan na lang palagi? Pakisagot na lang, sir. Ako, di ako naniniwala Di ako naniniwala. Biglang hindi na naniwala Di ako Pero kung iisipin mo naman, medyo mahirap din paniwalaan kung medyo mababaw lang yung pag-iisip natin. Kasi nga, paano makikipagkuntsabahan itong si Trillanes dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Kumbaga ito isa rin sa mga dilawan to. Di ba? May dugong dilawan to. Bata to ni Pinoy. Na alam naman natin, merong rivalry ang Aquino at ang mga Marcos, mga Marcoses, di ba? So, kung isip mo, medyo mahirap paniwalaan. Pero dahil nga, iisa yung
hangarin ito ni Trillanes at ni Bongbong Marcos na pabagsakin yung mga Duterte, medyo kahit paano may magko-connect na link, kumbaga, di ba? So merong magtatali sa kanilang dalawa na merong posibilidad na may kuntsabahan. Siyempre, two birds in one stone ang nangyayari sa diskarte ni Trillanes, di ba? So habang pinakikinabangan niya yung administrasyon ni Bongbong Marcos, nakakaganti siya dito kay Duterte. Kaya medyo kung medyo lalaliman lang natin yung ating pag-iisip, may posibilidad na totoo yung sinasabi nga na nakipagkuntsabahan siya kay Saldico at sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ngayon, yung panakot niya na idedemanda niya ng cyber libel, sino-sino kaya yung madadagdag doon sa mga kakasuhan gaya ng ginawa ni Risa Ontiveros. So possible yung mga malalaking vlogger, isa yun sa mga kakasuhan ni Trillanes. Paano yung TV station na nagpa-unlock nung press con ng itong ni Attorney Baligod tsaka ng mga sundalo? So hindi ba sila kasama doon sa kakasuhan? Sa kanila nanggaling yung source, di ba? At the same time, ilan na ba yun na ipanalo ni Trillanes na kinasuhan niya ng cyber libel? Kasi ito si Trillanes, mahilig lang naman mag-file ng kaso. So, dahil wala namang bawal sa pagpapile ng kaso. Unlimited nga yun, kahit walang kakwenta-kwentang kaso, pwede mong kasuhan. So, ganyan ang ginagawa nila sa mga nakakabangga nilang mga vlogger. So, hindi na bago yung sinasabi ni Trillanes na magpapile siya ng kaso. Ang tanong na lang doon, kung lulusot ba yung mga ikinakaso niya. Siyempre, itong mga sundalong to, may abogado rin na ginamit tulad ni Attorney Baligod na alam nila na yung mga posibilidad na kaharapin nila once na sila lumantad sa publiko. So, naka-ready na sila dyan at alam din nila na wala sigurong kahihinatnan yung ikakaso ni Trillanes. Pero yun na nga, gaya nga sinabi natin, isa pa rin niya sa mga depensang ginagawa ni Trillanes, yung magfile ng kaso para patahimikin yung mga nag-aakusa sa kanila. Pero pag sila yung nag-akusa, di ba? Tapos kinasuhan sila, sasabihin nila, pinatatahimik sila. So, ganun din ang pwedeng sabihin natin dito. So, pinipilit naman patahimikin ngayon ni Trillanes itong mga nagsasalita dahil yun nga sa pananakot niya na sasampahan niya ng kasong cyber libel. Hindi ko naniniwala sa sinabi nung attorney na nakatanggap daw kayo ng ganyang kalaki. Bakit ako hindi naniniwala? Baka mas malaki pa. Nagtatanong lang ako, Gago! Di ba? Pagsisinungaling. Lantarang kasinungalingan. This is not new to me. Hindi na ito bago sa akin. I will not be distracted. Hindi ako masisiraan ng loob dyan. Hahabulin ko kayo. I will run after you. I will kill you all. Ha? Sabi ni Tatay Digong yun. Kay Tatay Digong yun. So sabi niya, hindi na bago sa akin ito. Linawin mo. Baka mamaya pati ikaw madamay dyan. Sige ka, baka kasuhan ka niyan. Easy. Ano naman si Trillanes? Pag yan, biglang, yan Na. Oo. Ayun, ang mariin pong pagpapabulaan ni dating senador Sonny Trillanes. Kasi dapat yan, may ebidensya dyan, ha? Yun na nga, Hindi oo. naman sa kinakampihan natin si Trillanes. Oo. Pero hindi naman pa pwedeng basta-basta kang magtuturo. Yan, ako din. Tama yan. Naniniwala ako, kailangan may ebidensya. Kaya attorney Ginugundo. Hindi ko alam anong paki-apelido ng attorney. Attorney, maganda ilabas mo yung mga ebidensya. Wag mo niyo nang unti-untiin, wag niyo nang ilabas niyo na lang kasi kung hindi, baka kasuhan pa kayo. Sasabihin pa chismis, ilabas niyo na ng todo-todo. Although, again, tulad nga ng sinabi ko, a witness is an evidence. Mas lalo na kung may nagko-collaborate doon sa yung sinabi. Ayun ay ebidensya, di ba? Pero mas maganda, maglabas pa po kayo ng marami pang ebidensya at para mas magandang paniwalaan ng ating mga kababayan. Ito kasi, alam mo, importante ito.
makinig kayo. Bakit ba kinakasuhan ng libel yung mga ganito? Yeah? Kahit mapapahamak. Kasi pagka kinasuhan mo ng libel ang isang tao, kailangan mong patunayan na mali yun. Sinabi niya. It's not the other way around, na kailangan kong patunayan yung sinabi ko na tama. Kung pinanindigan mo na tama yung sinabi mo, ikaw ngayon, na inakasahan o nilibel, na sinasabi mo nilibel ka, kailangan mong patunayan na mali yung sinasabi nila. Kailangan mong patunayan na may malicious doon sa sinasabi nila. Kaya nga dapat yung tinatawag na actual malice, importante yan sa elemento ng libel. Paano mo mapapatunayan na may actual malice kung hindi mo magbibigay ng ebidensya na mali yung sinasabi nila? So, if that is the case, Banatbay, di ba lugi yung nagsampa ng libel? Ba't nila sinasampa yung libel? You know why? Kaya sila nagsampa ng itong katulad nung nangyari kay Ontiveros, yung kay Karen. Ngayon, kailangan sabihin at patunayan ni Ontiveros na kasinungalingan yung sinabi ni Karen. Paano niya patutunayan yun? Magpipresenta rin siya ng mga facts na sinungaling siya. Alam niyo sinungaling siya, itinuloy niya pa rin yung akusasyon. Bakit niya kinasuhan kung malulugi pala yung si Ontiveros o di kaya sa pagkakataon nito si Trillanes? Alam niyo kung bakit? Para magkaroon ng court hearings na, sabi magkaroon na ng court proceedings. Ano ibig sabihin nun? Hindi na i-discuss in public. That's the intention of these politicians na nagsasampa ng libel doon sa mga para pag diniscuss yan, the more na i-discuss nung tao na yon, kung sino man yung taong inakusan niya, ma-indirect contempt siya kasi bawal yun. Yung i-discuss mo yung nangyayari sa loob ng korte o yung ebidensya mo na ipipresenta, bawal i-discuss yun. So, sa madaling salita, ang pagsampa ng libel, sometimes, I'm not saying ganun ang ginawa ni Ontiveros, or ganun ang motibo ni Ontiveros, o di kaya ganun ang motibo at ginawa ni Trillanes. But sometimes, these politicians, ginagawa ang libel case para hindi na pag-usapan. Lalo na pag umabot na sa korte. Maiilang na ngayong pag-usapan ng kahit sino man dahil pwede silang ma-indirect contempt. Kaya pansinin nyo, di ba, after nung pagkakaso ni Risa Ontiveros, so sinundan niya kagad ng pagpapail ng kaso kay Karen. Tapos natigil na yung usapin tungkol nga dun sa tanim witness, na yung pagbaliktad ng nilabas na witness ni Ontiveros. So, ganito rin possible yung gagawin ng diskarte ni Trillanes para mamatay yung issue. Siyempre, alam naman natin na hindi naman niya agad-agad mare-resolve. So, it takes time. O medyo mabilis yung nangyari doon kay Ontiveros. I think mga 1 or 2 months yata tumagal lang yung investigasyon doon sa isinampang kaso ni Ontiveros doon sa mga vloggers. So, dito medyo hindi natin alam kung gaano katagal to dahil ito medyo malaking issue dahil may parte ito ng flood control ng ICC. So hindi natin alam kung gaano katagal ito tatakbo. So matitenggat at hindi mapag-uusapan. So ang pinaka magiging mangyari rito, idadaan ito sa tamang proseso ng hearing tulad ng Senate Blue Ribbon Committee tsaka yung Committee on Accountability, Good Governance and Accountability dun sa House of Representatives. Pero siyempre, pagdating dun sa House of Representatives, dahil nga tatamaan mga kongresista, si Bongbong Marcos, malamang hindi nila tatalakayin yan. Ngayon, sa Senate Blue Ribbon Committee, alam naman natin na yan hawak ni Bongbong Marcos. At possible yan, hindi yan tatalakayin at hindi yan ipatatawag ni Pinky Lacson. So, matetenga ito hanggat ito hindi pag-uusapan sa mga komite ng hearing. So ito yung magandang diskarte na ginagawa nila Trillanes para patayin kagad yung issue. Pero gaya nga na sinabi ni Atty. Baligod, ito dadali nila sa mga tamang forum para
hindi ito yung mawala. Dahil kailangan talaga malaman ng taong bayan kung saan nanggaling at anong pinagamitan ng mga ninakaw na pera galing dito kay Saldico. So, yan ang abangan po natin. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.